Friday, August na po tayo ngayon. Mabilis lang ang panahon. Welcome to my channel, Apollo Manlawi. Parang kailan lang natapos na natin ang kalahati ng taon. We have a very busy schedule. Bakit dikit-dikitan talaga ang schedule, no? Yes, totoo yun. May mga info tayo na may mga ganong post na buwagin daw ang Iglesia ni Cristo. Naghahanap lang daw sila ng pagkakataon, katulad ng pagbuwag ng ABS-CBN, which later on, diba, nabuwag ang ABS-CBN. Later on, na nalaman na pala na wala pala silang intention talaga na manatili sa ganung kalagayan dahil nga sa changing times, naging digital na, naging online na lahat. Aywan, balik tayo sa iglesia, kasi ang mga script writers nila, ang target nilang iglesia. Isipin mo, ang iglesia yung sumisigaw ng accountability, transparency. Tapos itong grupo na ito gagawa ng script ng iglesia. Okay, nabalitaan lang natin na yung fallen angel, alam mo yung termino kasing fallen angel ay mga taong, mga mensahero yan ng Diyos na sana ang trabaho nila magbigay ng mensahe, mag-relay ng mensahe, pero pinili nilang umalis sa ganyang trabaho. That's why they are called angels. Pero ang angel kasi mensahero yan, utusan yan, taga-bigay ng balita, taga-bigay ng instruction mula sa Diyos. So bumaba siya, nagiging fallen angel. Isa sa mga fallen angel na alam natin is si Angel Manalo. Yan nga, nagtataka ang lahat. Bakit daw? May balita kasi na pakawalan siya. So itong mga bagay na ito, katulad ito sa ibang mga dating mga napakulong noon, pinalaya rin ngayon, at mga nakaupo na sa Kongreso. Si Angel palayain, siguro baka mabait na siya sa loob, baka maganda yung record niya sa loob ng kulungan kaya palayain siya, o baka naman bigyan siya ng misyon. Ang misyon niya ay guluhin ang Iglesia ni Cristo. Ang mga bagay na iniisip ngayon ng mga Iglesia ni Cristo rin. So ano ba itong nagawa ni Angel noon? Sila yung nag-live yata sa YouTube o sa Facebook na sila daw ay kinulong. Doon sila sa kwarto nila, sa bintana ng kanilang tirahan, at kinulong daw sila. Pero yung mga kaibigan natin na gwardiya naman sa lugar na yun, sila ang nag-attest na hindi naman kinukulong yung mga tao na yan. May gate nga sila. Maalala ko yung kwento na may gate na dapat nadaanan kung lumabas, pero pinili nila na umakyat ng bakod para lumabas. Parang may script na rin sa time na yun, kasi ang nag-handle sa kanila ay isang malaking TV network din. Kaya yun ang nangyari. To cut the story short, inihayag sila ng Diyos, nagkaroon ng infraction sa batas ito si Angel, so kaya siya nakulong.
So ngayon, parang may script na naman na sinusulat itong mga kalaban ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang kung ito, mas malakas ito kaysa sa dati. Yung dati kasi konti lang yun, konting grupo lang yun. Pero ngayon sa tingin ko yung dati nag-merge na sa grupo na nanggugulo ngayon sa Pilipinas. So gusto nilang, may mga post pa nga, nabuwagin ang Iglesia ni Cristo eh. Ginagawa nila ng script ang Iglesia. Yun nga, kasi ayaw nila nasisigaw ito ng katarungan, hihingi ng katarungan. Kasi alam naman natin ang nangyari sa ating bansa. Baha doon, baha dito. Ang pinagmalaking 5,000 plus na flood control projects, halos palpak lahat. Pero walang nagsasalita sa Kongreso, wala sa Senado, gusto nang pahintuin. Kaya nga pinakulong si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga pangyayaring yan. Ayaw nang paimbestigahan itong flood control. Kahit na ordinaryong mamamayan, nakikita nila ito. Sila yung nakakaramdam, sila yung nakakita. Gusto rin nilang sumigaw pero wala nang makasigaw pa maliban sa Iglesia ni Cristo. Nagtataka naman ako sa Catholic Church, bakit tahimik sila sa mga bagay na ito. Sa halip na suportahan nila ang Iglesia ni Cristo, ayaw nila. Hindi naman usaping relihiyon na itong mga bagay na ito, kundi usaping pagmamahal sa iyong bayan, pagmamahal sa mga tao. Alam mo ang buhay natin sa mundo, kung lulukuhin tayo at lulukuhin ng mga corrupt na mga officials na yun, walang mangyayari na sa buhay natin. Kaya bawat Pilipino ay gagalaw na lang para sa iyong sarili, para makasurvive ka na lang. So 2 years pa ang antayin natin, pero parang napakahaba nung 2 years, kasi nagbabalak sila na manatili rin sa kanilang pwesto at ituloy yung kanilang mga extracurricular activities. Sa bawat Pilipino, tingnan nyo yung inyong distrito, saan na ba kayo, ano bang nangyayari. At sa panahon ng eleksyon, nakapagpili tayo ng mabuti. Lahat kasi, halos lahat. Ngayong week naman, papasok tayo sa week na ito. Ang target naman nila ay si Senator Loren Ligarda, pati ang kanyang anak na si Lian Liveste. So congressman ito si Liveste. Ito rin ang isa sa mga congressman na sumisigaw ng katarungan sa nangyaring flood control scandal. So kung pansinin natin, lahat ng mga sumisigaw at gustong halongkatin ng flood control, unti-unti itong ipakulong. Wala tayong magawa. Ito na ang Pilipinas ngayon, ang bagong Pilipinas. So let's just do what is good. Let us give our share. Hindi lang tayo mawalan ng pag-asa. Yung katapatan natin sa ating bansa manatili sa atin. Yung pagmamahal natin sa ating bansa manatili sa atin. So ganun lang, tuloy-tuloy lang ang buhay. So sa lahat na makakita sa video na ito, please don't forget to like. If you want to share it, you can share it.
If you want to subscribe, pwede kayong mag-subscribe. So have a good day sa lahat. Let's make it a good day. Ano man ang mangyari sa mundo, maging masaya lang tayo. Titingin tayo kung saan banda tayo magiging masaya. So thanks for watching.